May mga itinatago siya, mga proyektong ayaw niyang mabusisi, mga kontratang ayaw niyang makalkal. Kaya naman, gumawa siya ng isang desperadong hakbang, isang galaw na magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Isipin ninyo ang eksena, mga kabayan. Biyernes ng hapon, bandang alas 5, isang tawag ang natanggap ng hepe ng Taal Police. Galing ito sa staff ni Congressman Lebiste. Ang impormasyon, may magaganap na attempt to bribe, isang tangkang panunuhol. Mabilis na rumesponde ang mga pulis sa pangunguna ng kanilang hepe. Pagdating nila sa isang lokasyon sa poblasyon, Taal, naabutan nila ang isang eksenang hindi mo aakalaing mangyayari sa totoong buhay. Nandoon si Engineer Calalo at ayon sa mga report, dala-dala ang isang bag na naglalaman ng mahigit 3.1 million pesos. Hindi ito marked money na galing sa pulis. Ito ay totoong cash, malamig na salapi na inilatag para patahimikin ang isang mambabatas. Ayon sa opisyal na ulat ni Police Colonel Cernilo Sibalo, ang pagkakaaresto kay Engineer Abelardo Calalo ay hindi isang tipikal na entrapment operation. At dito, mga kabayan, mas lalong nagiging nakakakilabot ang kwento. Hindi ito isang masalimuot na operasyon na plinano ng ilang linggo. Mas akma pangaraw na tawagin itong natsyempuhan. Isang salitang nagpapahiwatig kung gaano na sila naging kampante at walang takot sa kanilang mga operasyon. Natsyempuhan lang. Based on reliable information, nagresponde po yung ating police, sir. Ito ang eksaktong paliwanag ng Colonel. Isipin ninyo yan, ang pag-abot ng milyon-milyong pisong suhol ay tila naging isang normal na transaksyon na lang para sa kanila, kaya't hindi na nila kailangang magtago sa pinakasulok-sulukan ng dilim. Ang kanilang pagiging kampante ang naging sarili nilang bitag. At ano ang reaksyon ni Engineer Calalo nang bigla siyang pinalibutan ng mga otoridad? Nagwala ba siya? Nagtangkang tumakas? Hindi. Ayon kay Colonel Sibalo, ang kanyang kilos ay nakakagulat, ang pagiging kalmado. Maayos naman siyang sumama. Nag-cooperate naman po. Dagdag pa ng opisyal, walang palag, walang komisyon, na para bang ang mahuli na may dalang 3.1 milyon para sa isang opisyal ng gobyerno ay isang ordinaryong araw lang sa opisina. Ang katahimikan nun ay mas maingay pa sa anumang sigaw. Ito ba ang katahimikan ng isang taong gulat na gulat? O ang katahimikan ng isang taong sanay na sa ganitong kalakaran at ang tanging ikinagulat ay ang katotohanang sa pagkakataong ito siya ay nabisto? Pero dito na tayo sa tanong na bumabagabag sa isipan ng lahat. Ang tanong para sa halagang mahigit 3 milyong piso. Para saan ang pera? Bakit ang isang district engineer na may mataas na posisyon at sahod ay maglalabas ng ganito kalaking halaga na katumbas na ng ilang taon niyang sweldo? Anong klaseng sikreto ang handa niyang pagtakpan gamit ang milyon-milyong piso? Ang sagot, mga kabayan, ay kasing linaw ng kristal at kasing dumi ng putik na iniiwan ng mga palpak na flood control projects. Para itigil ang investigasyon, para busalan ang bibig ng isang kongresista na nagsisimula ng magtanong ng mga tamang katanungan, para manatiling nakatago ang mga posibleng anomalya, ang mga substandard na materyales, at ang mga kontratang pinagkakitaan sa unang distrito ng Batangas. Ang 3.1 milyon ay hindi lang basta suhol. Ito ang presyo ng katahimikan. At kung akala ninyo ay dito na nagtatapos ang kwento, kung akala ninyo ay 3.1 milyon na ang sukdulan ng kanilang katapangan, mag-isip kayo ulit. Dahil ayon sa isang tweet mula mismo kay Senator Ping Lacson, halos 1 taon na ang itinagal na binaban